panibagong umaga, panibagong araw. Ayan, nag-open tayo ng ating parcel galing sa Lazada. So, pag may business ka naman, gusto mo mag-invest sa mga equipment or anything na sa tingin mo yung mapapadali sa pag-grow ng iyong business. So, ito, bumili ako ng multi-purpose scoring board kung saan mas mabilis na makapaggawa ng envelope. So, ang target ko dito ay pag once na gumawa kami ng wedding or mga invitations, so hindi na namin kailangan mag-order sa Lazada ng envelope. So, ito yung scoring board na meron tayo. So, I bought this like 500 ata. And then, ayan, kompleto naman siya. Yan yung ginagamit pang diin. Tapos ito yung extension pag kulang yung linya mo. So, nag-try na ako dito ng back. So, yan yung kinalabasan niya. So, hindi lang po yan ang trinay ko. Isa, dalawa, ayan. So, envelope and then tatlo. Yan yung mga pinag-tryan ko. So, pwede kang gumamit muna ng papel or scrap paper pag once na nagtatry ka. So, trinay ko yung coupon band and also yung matigas na paper. Yung mas mataas yung GSM niya. So, ito 10 by 10 po ang kinat ko na coupon band type. Pero colored nga lang siya. So, dun sa gilid niya is scoring line. Dun sa kabila naman is yung mga medium or letters naman sa kabila. Gagamitin mo yun pag box. Pero pag envelope ka lang, dito lang gagamitin natin sa left. So, 10 by 10, isang kailangan natin ay 3 3/4. Makikita nyo naman po sa table na provide ng scoring board kung saan ka mag-start. So, pag nilagay mo na doon yung dulo ng isang paper, lilinyahan mo na lang siya using the guide. Tapos, butasan mo muna. Okay lang din butasan mo or linyahan mo, pwede lang din. Yan, punch mo lang siya. Huwag mo na siyang i-move. Yan, na-move ko lang ng konti. Pero supposedly, wag na yun i-move. And then, iskuran mo siya. Lalagyan mo. Yan. Lilinyahan mo siya. Both sides. Pero kung hindi naman, pwede yung isa lang muna. Tapos yun ay magiging guide mo. Dapat nakalapat siya dun sa linya dun sa baba. And then, sa kabila naman, score line mo ulit siya. And then, saka mo ulit siya ipapunch. And then, sa kabila. So, ang rotate po nito ay counterclockwise. For me, yan, counterclockwise. And then, tinapat ulit natin dun sa linya dun. And then, may make line ulit tayo sa gilid. Then, punch. And then, sa kabila ulit. So, may punch siya sa gilid or may half hole siya. Kasi para dun yung folding natin mamaya. Ayan. Then, punch nyo ulit. Then, after that, yan na yung ating kinalabasan ng ating envelope. So, i-fold na lang natin siya. Mas madali natin siya i-fold. Pero before pala i-fold, naglagay muna tayo ng half punch sa every corner para mas soft siyang tignan. At mas maganda naman tignan yung envelope natin. Ayan. So, multi-purpose na po itong scoring board natin. Yan. So, yan na yung gagawin nating pagtutupi. And then, didikit na lang natin siya through paste or anything na pwede nyong pandikit dyan. Huwag glue kasi minsan medyo messy siya kasi pag hindi siya natutuyo or nagkrinkle siya. So, ang ginapit ko dyan is like yung nakalimutan ko na yun. Basta papakita ko na lang. Ayan. So, trial and error sa paggawa po nito. And then, papakita ko mamaya kung paano ko ginawa yung may print na siya. Ayan. So, yan na yung ating ready to do na envelope. So, sabi ko nga, kaya ako, ayan, yan pala yung ginamit ko. Kaya ako nag-order nito is kapag meron tayong biglaang order ng any occasion, at least din na natin kailangan mag-order sa Lazada ng envelope. Meron na to na gagawin na lang natin anytime. Ngayon pa man din, hindi naman na ganun ka-critical yung gumawa ng mga invitations. Maliban lang pag once na masyadong bongga yung okasyon nyo. Yan. Dinikit ko lang dyan para hindi siya masyadong messy pag ginagamit kasi minsan yung Elmer's glue or what, nagkrinkle siya. At saka pag masyadong basa. Ayan. Soft lang yung ginamit ko dito para lang siyang coupon band. Yun nga lang colored. So, ang tawag ko po dito ay pastel coupon band or pastel paper. So, I have different kind of pastel paper na ganyan. So, pag nagtatry po kayo, pwedeng soft muna, pwedeng hard. And then, pag okay na yan, ganyan na siya. So, pwede nyo nang gawin itong envelope at paggawa ng invitation. Ayan. So, nag-try ako maglagay dyan. Ayan. Very fitting naman dyan. Sakto naman. Ayan. Pwede din sa shop namin. Pwede din namin paglagyan ng mga pag may nagpa-print ng pictures. Ayun. Pwede din natin siya gawin. So, hindi lang siya pang occasion. So, ito pala yung printed na ginawa ko.
So, nag-layout ako sa Word nung saktong size nung ating pagpiprintan. So, ito, ginamit nito kasi ng mother ko. Kaysa bumili kami ng envelope, gumawa na lang ako, nilagay ko na. At least, customize pa siya. Nakapaglagay pa ako ng verse at saka yung pangalan ng ikakasal at saka pangalan na din ng mother ko as aninang dun sa kasal. Ayan. So, yan. Napakadali lang naman siyang gamitin. Yun lang for today. Bye-bye!